Magandang araw mga kabugtaw. Nako, napaka-exciting ng panahon natin ngayon. Hindi pa tayo nakabugtaw nung nakaraang linggo kasi ako ay nasa China. Naimbitahan ako doon sa forum ng China Insight, Global Insight. No? Tinitingnan na ng China yung mundo, saan patutungo ng mundo, setting direction. Um, nag-deliver ako ng paper doon sa Beijing on open trade economy. Tapos nung nandun ako, saka ako sinabihan na kailangan ko rin mag-deliver ng paper sa Guangzhou on people-to-people exchanges. Yung open trade economy, nagawa ko na, pero yung sa people-to-people exchanges, hindi ko pa nagawa. Kaya buong Biyernes, yung nakaraang linggo, ay nagsusulat ako habang nag-attend ng session ng laptop ko nandun sa akin sa session hall. Sinusulat yun kasi pagkatapos ng Beijing, lumipad kami ng Guangzhou, mga 2 oras na flight, no, doon sa Guangdong University. Napakalaking university, napakagandang lugar, no? Napakalinis. No? At mas gusto ko yung pagkain sa Guangzhou kaysa sa Beijing. Ang Guangzhou kasi south niyan, siguro mga 1 hour bus ride to Hong Kong or half, 30 minutes, malapit lang. Lapit ng Hong Kong doon. Yung pagkain sa Southern China, medyo suit our Filipino taste kasi medyo maalat. Sa Beijing kasi, hindi maalat kasi siyempre malamig. Kung palagi kang nag-aasin sa malamig na lugar, maha-heart attack ka kasi magkaroon ka ng arteriosclerosis, mag-harden yung mga ugat mo kasi hindi ka pinapawisan. Overall, nakakamangha at nakakalungkot yung karanasan ko sa 2 komperensya na ito. Nakakamangha siyempre kasi high-tech tapos yung iba na yung tinitingnan nila, yung food security, human security, no? Open trade, no? Bagong mundo, no? Na wala, hindi na kontrolado ng Western imperialism. Nakakalungkot kasi siyempre may mga taga ibang Asian countries din doon. Thailand, Malaysia, Vietnam, Cambodia. At grabe, talagang umaangat na sila. Kasi siyempre, they ride with China. So pag angat ng China, umangat na sila. Tayo lang dito ang hindi. Sinabihan ni Trump si Marcos, don't join BRICS. Ang sagot Marcos, yes sir. Talaga. Wala, kawawa Pilipinas. Tapos ito pa yung mga corruption ngayon. No? Kaya ang pag-usapan natin, September 21 at Internationale. No? Ano man mangyayari sa September 21? May malaking rally. Sumali na yung simbahang Katoliko. Ang iglesia pupunta din, not as an iglesia but as citizens, pero may marching order na sila, no? At may iba-ibang grupo. May pagbabago kaya pagkatapos ng September 21 rally. Kasi galit ng tao eh. Na-inspire tayo doon sa kaya nakita natin sa Indonesia, sa Nepal, na binugbog yung mga corrupt na politiko at sinunog yung mga bahay nila. Contagious kasing revolution eh, tulad ng 1986 revolution. It inspired the Tiananmen Square revolution. It inspired the fall of the Berlin Wall. No? Ngayon, inauna ang Indonesia, Nepal. Ngayon, medyo contagious. Dito na naman, galit ng mga tao. Kasi grabe nga naman. No? They flaunt their lifestyle. In fact, yung sa Nepal, ang nag-spark noon, yung mga video post ng mga Nepo baby, yung mga anak ng mga politicians na corrupt, na very lavish ang lifestyle dito. Ganun din, no? Yan si Maine Mendoza, dahil inregaluhan ni Arjo Asaydi ng maliit na bag na ang halaga ay 7 million. Yung mga private jets ni Saldico at saka ni Martin Romualdez habang ang tao ay naghihirap. Kahit ako, ramdam kong hirap ngayon. Yung 1,000 mo, pag na suklian, wala na, parang tubig na. No? Ang mahal ng lahat. No? Kasi walang infrastructure projects eh. Ang infrastructure projects kasi may multiplier effect yan. No? Aangat ang ekonomiya man. Ngayon wala, puro maintenance kasi puro nakaw, maintenance nga. Nakaw pa, ghost pa nga. Sobra-sobra na ang corruption sa Pilipinas. No? Marami na tayo pinag-usapan. May mga teorya na ako noon na nilahad nga bakit napaka-corrupt ng Pilipino. No? Ngayon, sobra talaga. No? Marcos Romualdez na naman. No? Noong panahon ng martial law, Marcos Romualdez din. Tapos ngayon may nagdagdag pa, Araneta, mga land grabber. No? Sila naman yung buong Cubao hanggang Marikina, niland grab daw ng Araneta at saka mga sumulong yan.
Grabe yung kahirapan, pero sila nagpapakasasa sa pera ng bayan at pinagmamayabang pa, yun ang masama doon. Ano bang basa ko? Kasi may nakakausap din ako mga general, political operator, medyo very fluid. Meron din nagsasabi pag maraming tao sa kalye, lalabas yung AAP. Pero ang stand ng AAP, alam ko either they move as one or not move at all. Pero hating-hati talaga ang AAP noon. Ang basa ko dito, may isang general lang, may isang unit lang na magtataya na manguna. I'm very sure maraming sasama, lalabas, no? To withdraw support from their commander-in-chief. Si Browner, ma-isolate yan. Mag-isa na lang naman siyang Class 89 na active ngayon. Kaya mga Vizcaya, retired na. Bata na talaga si Governor, kaya andyan pa. Kahit within the AFP. No? So, pero itong September 21 kasi organized usually yung revolution dito sa Pilipinas, EDSA 1, EDSA 2. Spontaneous Ah, Alala ko ng EDSA 1, college ako nung second year. Nung nabisto na yung RAM ni Enrile, ni na Gringo. No? Nag-unite sila ni Ramos, tumawag kay Cardinal Sin, si Cardinal Sin, nag-anunsyo sa radyo na protektahan sila sa Camp Aguinaldo, sa Camp Crame. No? Ang EDSA 2 naman, spontaneous din yun, yung envelope. Although planado yun, bago mangyari yung EDSA 2, marami, kapangalan ng mga general yun, planado na yun. Nung pag-withdraw ng support, naghahanap lang ng trigger mechanism. So yun ang yung envelope na yun, yung ang naging trigger mechanism. No? Pero nung sa Beijing ako, pumunta kami sa Communist Party of China Museum. Napakalaking museum. At mula sa napakahirap na bansa, ang bilis ng pag-angat nila. No? Mao Zedong was a good revolutionary but he was not a good manager. It took Deng Xiaoping na talaga he opened the economy of China. Doon na nagsimulang umangat. At nakaka-inspire kasi uh, it's a socialist country, well, communist. So, wala naman talagang communist country. Ayaw kay Marx kasi yan na yung utopia ngayon, socialist pa lang. Isa sa mga delegation doon, si Adrian Severin, former foreign minister ng Romania, naging kaibigan ko rin. Sabi ko, communism work in China. Why did it not work in Romania? Pinaliwanag sa akin, marami daw kasing model. Like ngayon, Vietnam, ibang model. Cuba, apat lang naman ang communist country ngayon. China, Vietnam, Cuba, and North Korea. Iba-iba ang model nila. Sa China, medyo ang model nila, tinatawag na socialism with Chinese characteristics, actually is social democracy. Kasi ang social democracy is in between capitalism and communism. Sa communism, no, everything is controlled by the state. Sa capitalism, very minimum state intervention. Sa social democracy, may state intervention, pero capital, free enterprise also exists. No? Kaya, yun, lumago. In fact, dito sa atin, kailangan maging sosyalismo na rin tayo. Hindi komunismo, because communism failed. At ang mga Communist Party of the Philippines dito, wala rin, corrupt din. Nung sila na yung nasa kapangyarihan, wala rin, corrupt rin. Sila mismo sa partido nila na nagpapatayan dahil sa away sa pera. No? So, uh, in fact, yung mga kaibigan ko doon sa China, kasi pinag-usapan namin yung renta, yung ganun, yung utilities, they cannot imagine na dito sa Pilipinas, ang kuryente is provided by private companies. Sabi nila talagang mamahal yun. Kasi doon, kuryente, transportation, bus, food, lahat state-owned, government-owned, kaya murang-mura. Ang taas ng sweldo, mura pa yung mga basic utilities. No? At di tulad sa Amerika paliwanag ko na rin yun sa MAGA, Make America Great Again, capitalism has failed kasi yung mayaman, lalong yumaman, napakayaman. Pero kukunti lang sila, ang mahirap, lalong humirap at marami sila. Sa isang socialist country, especially social democratic country, hindi masyadong malayo ang agwat ng mahirap sa mayaman. Kaya itong September 21, sakaling mag-succeed to, kasi very fluid Hindi natin ma-predict ano mangyari. O kasagalit ng tao, sumugod sa Malacanang. O si BBM doon, attend doon sa Ludeta, ito yung mga dilawan.
ata ito yung mga yellows, no? Attendance ni BBM doon kasi kakampi niya yung mga relihiysa. Wala mangyari dyan. Pero malay mo, kung nandun siya, sa galit ng tao, kahit anong kulay pa yan, baka madurog sa doon. He must be lynched, you know? And kailangan hindi lang leadership ang palitan. Kailangan ang ideolohiya, ang sistema ng gobyerno. Kaya na-inspire ako doon sa internationally na kanta ng mga sosyalista. Kasi ako, social democrat ako. I belong to the socialist family. Kinakanta rin namin yung internationally, no? All over the world, lahat. May Chinese, may French, may English, may Filipino. At napakaganda ng lyrics, no? Bangon sa pagkakabusabos, bangon, alipin ng gutom. Alipin ng gutom. Katarungay bulkang sasabog sa huling paghuhukom. Gapos ng kahapoy lagutin, tayong api ay magbalikwas. Tayo ngayon inaalipin, subalit atin ang bukas. Promise of tomorrow. Ito huling paglalaban, magkaisa ng masaklaw, ang internasyonale ng angsang katauhan. Ito yung paborito kong part ng internasyonale. Walang ibang maaasahan, bathala o manunubos. Kaya ang ating kaligtasan ay nasa ating pagkilos. Manggagawa, bawiin ang yaman, kaisipay, palayain. Yun, ang kinabukasan pandayin. Walang maaasahan, batala o manunubos. Kasi mga Pilipino, napaka-religious, pero napaka-corrupt naman. Totoo naman talaga yun eh. The more religious a society is, the more corrupt it is. Because your religion can be used to legitimize their corruption. Parang yung mga diskaya, ginamit doon sila. Instrumento ng Diyos. Instrumento para magnakaw. Pero galit ng tao. Sa internasyonali, kailangan bagon. No? Bangon sa pagkakabusabos, bagon alipin ng gutom. Kaya yan sigaw ng bayan. Itong September 21, darating, anniversary ng martial law. Hindi rin ako pwedeng sabihin, pero may mga alam ko na mga galaw, pero unpredictable. Kasi our armed forces, as much as possible, ayaw nila magbakbakan. May pledge sila nung 89 ko, lalo na yung mga Marines. Non quam iterum, never again. Marines sa Marines, nagbakbakan. So ayaw nila mangyari uli yun. So either they move as one or not move at all. But if they do not move at all, wala. Tuloy ang ligaya ng mga bangag. Tuloy ang kahirapan ng mga Pilipino. Pero sabi nga ni Jun Abines, titigan natin, na with or without them, tayo mismo mga tao, tayo ang gagalaw. No? Marami tayo. There's power in numbers of people. So, ngayon pa lang, kita ko na, dami na, it's ruling. How much more sa September 20, iba-iba pa yan. Hindi natin masasabi kung ano talagang mangyari. Kung sana matapos na itong kahirapang ito, sana matapos na itong kabangagan na ito, sana matapos na itong korupsyon na ito. At sana hindi lang yung tanggalin ang presidente. Dapat revolutionary government para ang ma-nationalize natin yung mga utilities. Dapat ang kuryente, bawiin sa mga private companies na gahaman sa mga oligarko, no? Maging state-owned. Kasi dito sa Pilipinas, na-privatize daw kasi inefficient yung gobyerno, so dapat private. Pwede naman gawang paraan yan. Kung efficient, hindi patinuhin. So, kailangan na magaling na leader dyan at marami dyan, no, na mapatino natin ang mga public utilities. No? Yun. Tapos kahit yung foreign affairs natin, yung foreign policies natin, hindi lang dapat warlike or defensive, dapat trade-like. Magti-trading yung foreign policy natin. At saka independent foreign policy. Maraming kailangan baguhin ng Pilipinas. Medyo mahabang proseso pa kailangan simulan. Kailangan may malalim na ideolohiya na gumagabay sa ating gobyerno, sa ating lipunan para may direksyon. Hindi yung halo-halo, para Pilipino talaga. No? Halo-halo, walang direksyon. So, ano na ba ngayon? 19, 20, 2 araw na lang. No? Tingnan natin, ngayon pa lang, marami ng pagkikilos. Maraming lalabas. At ang military natin, nagmamatsyag lang. Ang pulis, wala naman yan. Walang kakayahan yan. Talagang ang military, for sure, may mga naririnig ako, napanood ko rin sa social media, may mga private information din ako, na panic mode na talaga ngayon ang Malacanang.
yung mga kongresista naglabasan na ng bansa. No? Ewan ko si Saldico, binawi na yung travel authority. Ewan ko kung babalik yun. Talagang takot na sila. Dapat lang sa galit ng mga tao. Dapat magalit talaga tayo. Ako'y nagagalak na galit ng mga Pilipino kasi ang tagal bago magalit ng mga Pilipino hanggang na-inspire tayo doon sa Indonesia at sa Nepal. So, next natin na pagkikita sa Bugtaw. Biyernes uli sa susunod na linggo. Hindi natin alam baka by that time bago ng presidente. Sana nga. No? Or may bago ng gobyerno, hindi na presidente o ano, baka council. Tingnan natin. Very fluid. Magmatiyag tayo no, sa mga maaaring mangyari sa susunod na araw.